So eto na nga po mga kaibigan, Los Angeles Lakers mas lumaki ang tsansa na makapasok sa playoffs dahil sa kanilang panibagong sistema. Siya lang pala ang kailangan na big man ng Lakers para magkaroon ng consistent win. And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan ko, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa naging laban nga po mga kaibigan ng New York Knicks at ng Los Angeles Lakers, ang final score 112-128. So far panalo ng Lakers mga kaibigan dahil sa panibagong sistema na ginawa nga po nitong si JJ Redick. Nakita naman natin sa starting 5 lineup mga kaibigan, nandyan si Austin Reeves, Max Christie, Rui Hachimura, LeBron James at si Jackson Hayes. Wala pa rin sa lineup mga kaibigan etong si Anthony Davis, nasa injured list pa rin siya. But so far kung titignan nyo naman, merong 22 minutes of playing time etong si Jackson Hayes. Ang baba ng rebound mga kaibigan, ang baba din ng puntos, 4 points lamang. But so far, Rui Hachimura 38 minutes of playing time, merong 21 points. LeBron James siya yung pinakamataas ang puntos mga kaibigan, 37 minutes of playing time, merong 11 rebounds, 12 assists at 33 points. Max Christie 33 minutes of playing time, merong 15 points. Austin Reeves merong 29 minutes of playing time, merong 27 points. At kung titignan nyo mga kaibigan, Christian Coloco 2 minuto lamang ang binigay sa kanya, walang puntos. Bronny James meron 2 minutes of playing time at meron 2 points po lamang. So nakita naman natin nung first half pa lamang, no, maganda na ang offense at defense nga po dito ng Lakers mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na nung nawala si Anthony Davis mga kaibigan, mas gumanda ang laruan ng Lakers. Nagkaroon lang kasi ng maayos na rotasyon, no, dahil nga po no choice si JJ Redick, ginamit niya ito nga pong si Jackson Hayes, lagi po consistent na ngayon sa starting 5 lineup. Matagal na nating sinasabi mga kaibigan na mapapalitan lamang, no, yung mga players sa starting 5 kapag nagka-injury or na-injured sila, no, at hindi makapaglaro. At ganun nga ang nangyari. Sabihin na natin na mababa lamang yung puntos na naiaambag ngayon, no, nitong si Jackson Hayes. Okay naman ang depensa at rebound kahit papaano. At etong si LeBron James, mas nakakakilo siya ng maayos kapag siya talagang inaasahan. Pero wag naman sanang mangyayari na si LeBron James ay ma-injured at wala talaga tayong makukuha na halos kapalitan, no, or kasing play o laruan. Ito nga pong si LeBron. Pagdating ng second half, nakita naman natin mga kaibigan, doon talaga medyo lamang na lamang nga talaga ang Lakers at naghahabol po ang New York Knicks at consistent pa rin, no, yung mga player po ng Lakers. Etong si JJ Redick, nakita naman natin, no, pinapalitan niya yung player kapag medyo alanganit at hindi nakakapuntos. Hindi kagaya dati, may nagsasabi kasi pag bentang laban, pag maganda yung play ng isang player ng Lakers, pinapalitan po ni JJ Redick, no? Ibig sabihin nun, nawawala yung momentum ng player. Sa pagkakataong ito, at ang ganda pa rin, no, malaki na ang tsansa ng Lakers na makapasok nga po sa playoffs dahil tumataas ang standings nila every time na nananalo nga po ang Lakers. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, ngayon kailangan pa rin talaga magkaroon ng another big man ng Lakers. Hindi rin kasi sapat na si Jackson Hayes lamang dahil pamalit lamang siya kay Anthony Davis. Ito namang si Christian Coloco, aminado tayo na magaling na player ito, pero hindi siya nabibigyan ng maayos nga po na playing time. Biruin ninyo mga kaibigan, 2 minuto lamang ang binigay dito kay Christian Coloco at hindi sapat yon para makapagpakitang gilas siya o makagawa po ng magandang highlights. So po yun muna ang update natin for today, and please huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.